the executive and legislative branches will have to sit down and determine among themselves what are we going to tell the public. Kasi it's between the two branches. Nakita natin ngayon sa 2026, wala pa yung intervention ng Kongreso, may red flags, paulit-ulit, pare-parehong amount, di ba? NEP pa lang yan. So may problema na dun pa lang sa NEP. Tapos sasabihin ng DBM, wala kaming kakayahan to oversee. Yan, Your Honors, ang sinasabit ng ahensya. Can you look at that kind of reasoning? So ang tanong ko, hindi nyo alam, ba't kayo nag-budget call kung hindi nyo riniribisa, di ba? Tapos, yung paano natin malalaman, i-open nyo yung insertions. Bakit ayaw ilabas ang bicameral report na may 28 blanks? Di ba? Nasaan ang small committee report? Dahil both chambers, sino ang proponent sa Senado, sa House, sino ang nag-insert, magkano ang in-insert. Yun dapat ang una nilang gawin ng executive at legislative bago pa yung mga hearings. Kasi yung hearings na yan, isa lamang ang kumpas at isa lamang ang conclusion na predetermined na. Dito tayo pupunta ha, ako ang bida, ito lang ang iipitin natin. Tingnan mo sa usapan, si Ko lamang, hanggat si Ko mag-testify at sabihin niya na alam ito ni Speaker, hindi mo madadawit si Speaker. Di ba sinabi ni Speaker, si Ko at si Momo lamang ang nagplano niyan? Alam mo, matalino naman si Speaker Martin Romualdez. Sa tingin mo, mapapang-ikot siya than the likes of Ko and Momo? Kung ganon, hindi ka talaga dapat palang maging leader kasi napaikutan ka. Balikan ko lang yung sinabi ni Vice President Sara Duterte during sa ambush interview nung naitanong sa kanya yung patungkol sa ito nga nangyayaring investigasyon. Tinanong kasi sa kanya kay VP Sara, sa tingin niyo ma'am, too little too late na po itong nangyayari. But the Vice President responded, nothingness. Parang wala na lang ito. And then, so mga past interviews din ni VP Sara, sinabi niya rin na kung talagang seryoso si President Marcos na matumbok kung sino yung nasa likod ng mga manumalyang proyektong ito, ay one day lang, Prof, ay matutukoy na kung sino ang nasa likod nito. Do you agree with that, Prof? Oo, alam mo, Jason, it will not take you months. Magkano ba ang confidential at intelligence fund ng Pangulo? Correct. Di ba? Nasa iyo ang makinarya, nasa iyo ang military, nasa iyo ang pulis. Bakit hindi pa andarin lahat ito so that we end up with, ito yung mga nagkasala. Ito yung mga big fish. Ako, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ito. Kasi, ang gusto ng presidente, ipivot niya ang kanyang administrasyon. Ang nangyari, ginolt niya tayo. Biro mo, after 3 years, biglang sinabihan niya ang Kongreso, mahiya naman kayo. Diba? So, ako ang sense ko, from that time on, he needed a narrative that would show na I am a leader in command of things, that I will get into the bottom of all this corruption happening. Biro mo, happening during your watch. Hindi nga niya kinukontinue happening under your leadership. So, he feigns not knowing. He deliberately distances himself from everything. Ikaw ba naman maniniwala? Di ba the buck stops with you? So, ako, tinitingnan na lang natin sino ba ang masasama dyan. By default, yung Estrada at Revilla, tainted na yan nung Napoles, di ba? So, ang dali mong isama sa naratibong gusto nila sa dulo.
Ang hindi ko lang maintindihan, bakit Bulacan? Bakit si Joel Villanueva? Does this have something to do with another church-based group? So hindi ko, pag tiningnan mo yung very fluid yung linalaro nila, hindi mo alam kung saan pupunta. At pag linagay mo dyan yung ombudsman, yung kung sino yung susunod na ombudsman, hindi ba natutuloy sa naratibo na kailangan nila ang ombudsman to control the next few years outside a Marcos administration? Hindi ba yung pagdidiin dun sa ibang mga senador had something to do with the decision to remand the impeachment complaint to the House of Representatives? So kung titingnan mo yan, parang sinasalansa na naman kung ano ang mangyayari at pagdiin sa mga Duterte. Hindi talaga naghahanap ng big fish. Kasi doon sa naratibong kinukumpas nila, parati, saan ka naman nakakita, dapat daw, tinanong kay Diskaya, bakit hindi kasama ang 2016? Sinagot naman ng maayos. At kung titingnan mo ang datos, Jason, ang flood control projects, oo, merong flood control projects during the time of President Duterte, pero hindi ganun kalaki. So kung i-compare mo, talagang nag-shoot up ang flood control projects ng 2023. Tapos pagdating ng 24, 25, ang lumaki naman ang unprogrammed appropriation, which means insertions. So yung menu nila nag-iiba, pero ang suma total, kontrolado rin ang pondo. At kung sino yung nagkokontrol ng pondo, malapit sa kusina ng Malacanang. So, hindi ko alam kung ito ay seryosong paggawa. Kasi kung seryoso yan, tama si Jason, sa isang araw, kuha mo na yan. Ang hindi pa pinag-uusapan, lahat tayo nakatingin, sino yung corrupt, sino yung kumuha ng pera, ghost ba yan, substandard ba yan. Ang tanong ko, bakit hindi mo i-commission ng engineering brigade ng AFP at ayusin? Kasi ang gusto nila, ibalik ang pera. Paano may babalik ang pera? 'Di ba? Ibalik lahat. Hindi, ayusin. Ayusin niyo yung flood control. At, Mr. President, pwede mong tawagan ng engineering brigade ng AFP. Immobilize mo lahat yan. Oo, nakafocus sa NCR. Kasi ang NCR ang talagang mareklamo ang tao at talagang ang baha ay nakikita mo everywhere. Pero, walang gumagalaw para ayusin. Di ba? Lahat tayo nakafocus doon sa, yan, katulad niyang pinakita nyo, walang gumagalaw. May parating tayong malakas na bagyo, nalinis na ba ang mga sewerages, ang mga canals, wala bang obstruction? Habang tayo nakafocus doon sa korupsyon, dapat merong gumagalaw na inaayos na ang mga culverts, ang mga kanal, ang mga outlets, di ba? Yun ang nang nakikita ng tao, oo nga no, may anti-corruption pero may ginagawa. Lahat nandun tayo sa anti-corruption eh. Meanwhile, pag dumating itong malakas na bagyo at tumaas na naman ng tubig, that is a reminder for everyone. Anytime na tumaas ang tubig, nabaha, nalubog ang aking pag-aari, ang galit ng tao, gobyerno. At alam mo, Prof, gusto ko lang i-highlight yung sinabi mo na para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan kung gaano kalala itong korupsyon dito sa ating bansa. Hindi lang ito hanggang sa flood control. Binanggit niyo, Prof, yung pati sa mga school buildings at una na rin niyang binanggit ni VP Sara, I think it's 2024, na may nagkaroon ng revelation si VP Sara at sinabi niya rin yan kay BBM, pero ang sabi ni VP Sara parang binaliwala lang, parang hindi pinapakinggan. So parang nagtataka ngayon si VP Sara, bakit ngayon ka lang gumalaw?
Bakit ngayon lang may aksyon? Bakit nung sinabi ko na may ganito na nangyayari sa DepEd, especially doon sa school building, bakit walang aksyon? So parang gano'n ang nangyayari ngayon, Prof. Alam mo, Jason, itong mga nangyayari, nagpapatotoo lamang sa mga sinabi niya. Nung sinabi niya yan, parang ang sinasabi, namumulitika lang yan, naninira lang yan, kaya ganyan. Pero ilang beses ba niya sinabi na sa school build, na ang budget, 2 tao lang ang nagde-decide? Klarado doon, wala si Pangulo. Sinabi niya yun doon sa DepEd na pinabat-download sa kanya yung school building program. Sinabi niya, ayaw ko. Kayo na lang, yan, bahala. Hindi na ako sasama dyan. Meron ring sinabi tungkol dun sa proseso ng budgeting. So, hindi siya nagkulang. Ngayon, parang with hindsight, nakikita natin, tama pala siyang magalit, no? Tama palang, talaga palang sinabi niya. Ang lokohan nga, parang, ano ba yan, si BP can see through, no? The different layerings in the bureaucracy. Pero hindi siya nagkulang. Sinabi niya yan sa Pangulo. Sinabi rin niya sa Pangulo, naalala niyo yung sa bigas, na ang sabi niya, lahat yan nasa kamalig lamang. Pag binabayan, bababa ang presyo. Sinabi niya yun, hindi siya nagkulang. So makikita mo, kahit hindi siya tinatanong, sinasabi niya, ito yung nangyayari. So sino mas may alam nung nandun siya compared sa yung 3 taon na pamumuno na magtatanong ka ng bakit tayo nagkaganito? O iiyak ka. 'Di ba? Maluluha ka. Alam mo, we're past that stage of maluluha. Ang naluluha ang taong bayan dahil magkano trilyon ang nawala. Ang tinitingnan lang natin, flood control. Imaginein mo yan. Di ba, ang sabi nga, 35 billion. Abay, 35 billion, pag dinivide mo yan by the number of years, the number of days, kaya mong maubos ang 35 billion? Samantalang yung 35 billion na supposedly kinita ni Congressman Ko, sa 2 areas lang yun. So ang tanong ko, hindi pa natin nakikita ang kabuuan ng storya. Kailan natin makikita? At makikita ba talaga natin yan? Kasi sa tingin ko ngayon, di ba, ang nagsabi nga yung chairman ng Blue Ribbon ngayon, we have your back, Mr. President. You don't say that. Prof, Prof, gusto ko lang balikan yung tanong mo. Kailan natin makikita at paano natin makikita? May kailangan bang may dapat bang intervention na mangyayari? Di rin natin alam. Yan rin yung tanong ng ating mga kababayan. Paano po ba? Kasi yun yung palaging tanong nila eh. Yun nga, imbestiga dito. Pero sabi mo, Prof, walang big fish na mapapanagot. So anong intervention ang dapat mangyari para makamit natin yung gusto nating mangyari, especially Jason, alam mo ang call ko, the executive and legislative branches will have to sit down and determine among themselves what are we going to tell the public. Kasi it's between the 2 branches. Nakita natin ngayon sa 2026 net, wala pa yung intervention ng Kongreso. May red flags. Paulit-ulit. Pare-parehong amount. Diba? NEP pa lang yan. So may problema na dun pa lang sa NEP. Tapos sasabihin ng DBM, wala kaming kakayahan to oversee. Yan, your honors, ang sinasabit ng ahensya. Can you look at that kind of reasoning? So ang tanong ko, hindi nyo alam. Ba't kayo nag-budget call kung hindi nyo riniribisa, di ba? Tapos, yung paano natin malalaman? I-open nyo yung insertions. Bakit ayaw ilabas ang bicameral report na may 28 blanks? Di ba? Nasaan ang small committee report? Dahil both chambers,
sino ang proponent sa Senado, sa House, sino ang nag-insert, magkano ang in-insert. Ay, yun dapat ang una nilang gawin ng executive at legislative bago pa yung mga hearings. Kasi yung hearings na yan, isa lamang ang kumpas at isa lamang ang conclusion na predetermined na. Ito, dito tayo pupunta ha, ako ang bida, ito lang ang iipitin natin. Tinan mo, sa usapan, si Ko lamang, hanggat si Ko mag-testify at sabihin niya na alam ito ni Speaker, hindi mo madadawit si Speaker. Di ba sinabi ni Speaker, si Ko at si Momo lamang ang nagplano niyan? Alam mo, matalino naman si Speaker Martin Romualdez. Sa tingin mo, mapapang-ikot siya than the likes of Ko and Momo? Kung ganon, hindi ka talaga dapat palang maging leader kasi napaikutan ka. So, ang daming, dun sa dalawang branches, i-open lang nila. And really, call. Si ICI, tinatawag isa-isa, yung mga personalities. Hindi naman yan public. Hindi naman natin nakikita. Ano ba ang tinatanong? Diba? Nag-aaral sila. Paano ba yung proseso? Huwag nyo nang pag-aralan. May paper trail. May paper trail kasi budget yan. Diba? Itong 2025, may vinito siya. May for later release. Ang kanyang for later release, meron siyang linabas pa na 80 billion. Meron siyang tinigil, in-impound, pero may vinito niya, 26 billion, pero meron siyang linabas na under FLR. Sino yan? Diba? So kung titingnan mo ang paper trail na andyan, buksan lang nila yan sa public, ang daming ang gagaling sa public na mga tao mga accountant, kaagad na-analyze, kaagad meron silang conclusion. Hindi na tayo nandun sa panahon na ang gobyerno, ang pamahalaan ang may say sa lahat ng bagay. Hindi na. Ang taong bayan can put together the narrative and say, ganito ang nangyari, ito yung total. 'Di ba? So ang akin, the paper trail is there. Start with the paper trail.